Hello, hello, Libra Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for February 9 hanggang 15. So simulan na natin mga Libra. Alamin natin ang kapalaran mo para sa linggong ito. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Libra ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Six of Wands. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Five of Pentacles. In the area of what you need, meron po kayong the Knight of Pentacles. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Page of Cups. In your near future, meron po kayong the Seven of Cups. Beautiful. In your challenge for the week, meron po kayong the Four of Cups. In your fortune, meron kang the Four of Wands. Wow, 4-4 here is telling you protektado po kayo ng yung spirit guides, angel guides. You are safe, you are okay, kaya don't worry, okay? In your divine messages, meron po kayong the Three of Wands. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end of our reading. But first, thank you muna mga Libra sa inyong mga donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Nako, napakalaking tulong po niyan. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat like and comment. Malaking tulong din po yan. Thank you. So, in the background of your reading, meron kang the Five of Cups. Panahon daw to, Libra, for you to really move on. And kalimutan na yung mga bagay na nangyari in the past. Whether relationship man yan, problema, or mga kasawi ang palad, mga disappointments mo, no? Time na for you to really accept what happened and see the potential of a new future para sa'yo. Kumbaga sabi ni God, hindi pa naman huli ang lahat, no? May chance ka pa na baguhin ang kwento ng buhay mo. Kaya kapag may nag-present ng mga bagong bagay, bigyan mo naman daw ng chance at huwag mo masyadong ikulong ang sarili mo sa past. Okay? Narinig ko dito na hindi mo na dapat i-replay pa sa isip mo yung mga nangyari before. Okay na yun, no? Naging lesson learned na lang daw lahat ng yun para magamit mo sa mga bagong endeavor mo sa buhay, no? Kaya huwag mo isasara ang sarili sa mga bagay na tapos na. May panahon ka pa para magkaroon pa ng mga bagong bagay. Okay? So partner rin natin to ng card of the week. Meron kang hope. Yes, hope is a beam of light in the darkness. Kung ikaw ngayon ay umiiyak, talagang dapang-dapa or talagang nasa kalbaryo ka, sabi dito ng yung spirit guides, magkaroon ka pa rin ng pag-asa na darating na yung mga bagong bagay na maaaring magpabangon sa'yo. Kaya ngayon, simulan natin sa pagkalimot or pagtanggap sa mga nangyari. And wala ka na mababago dun eh. Wala ka nang pwede pang tanggalin or hindi ka na, wala naman tayong machine, di ba? Para balikan pa lahat ng yon. It is what it is, di ba? So, just accept the fact and let's move on. Okay? Especially, in your core energy, meron kang the Six of Wands. Sabi dito, meron kang chance sa isang bagay na maaring maipanalo mo this time. This is a card of victory. Okay? So, kung meron kang gagawin na bago ngayon, at medyo kinakabahan ka, maaaring may pressure ka with other people, baka pine-pressure ka ng mga kaibigan mo o ng mga katrabaho mo, no? O kaya ng parents mo, pwede rin. Kaya ikaw parang napakabigat sa damdamin na gawin to, na simulan. And marami ka ng kasawi ang palad in the past eh. Kaya parang ramdam ko yung pag-iingat mo at takot na gumalaw kasi baka mamaya pag gumalaw ka, baka matalo, baka mag-fail, baka masayang ang lahat. Pero sabi dito, just do your best. Do your best and focus ka sa goal, okay? Ito yung linggo na tayo ay talaga namang nakatingin sa prize, nakatingin sa target, at hindi ka papadala sa distraction sa paligid, okay? Kung talagang natuto ka na from the past, pwede mong i-apply yan dito para hindi na mangyari yung mga pagkakamali noon, okay? It's all about you having forward movement at hindi ka hihinto hanggang sa hindi mo nakukuha yung bagong panalong ito, okay? Clarify natin. Six of Wands being clarified by the Queen of Pentacles. Yes, talaga namang lahat ng kailanganin mo para sa tagumpay na to, makukuha mo. Okay? Example, balak mong pumunta sa Japan at kulang pa ang pera ngayon. Meron kang resources na makukuha
panggamit mo para maipanalo yan. Parang ganon. Nagets mo ba, Libra, na parang I need this money, I need this damit. Halimbawa, mag-a-apply ako sa gantong lugar. Kailangan ko ng gantong formal dress. Saan ako kukuha? Wala akong kapitbahay na may gantong damit. Pero makakahanap ka daw ng solusyon. May darating ng biglaan na ipoprovide sa'yo yung kailangan mo para maipanalo ito. Okay? So, yung aspeto ng kakulangan, naku, merong ibibigay sa'yo si God para mailagay mo dyan. Kaya, don't worry. Okay? Sabi naman po para sa iba dyan, sa ibang Libra, na yung gagawin mo ngayong effort ay talagang successful ang outcome at solve na ang iyong kaperahan. I don't know why. Pwedeng panalo to sa isang bagay or na-promote ka, kaya solid na ang negosyo or solid na ang, ang kaperahan mo, ipon. O kaya yung itatayo mo ngayon na negosyo ay talaga namang malapit sa mga customer, maraming kliyente at unti-unting lalago ang iyong puhunan. So congrats, paglaki ng pera at hindi ka mawawalan sa gagawin mo na ito. This is really your winning era, Libra. Congrats po, congrats. I-claim mo na yan para sa'yo yan, okay? So, tanungin kita ngayon, Libra, ano ba tong ginagawa mo ngayon na gusto mong manalo, gusto mong magtagumpay para overflowing na ang biyaya para sa'yo? I-comment mo yan sa baba, it will happen, okay? In the area of what you need to focus, meron po kayong the Five of Pentacles. Sabi dito, mag-focus ka daw sa iyong strength kaysa sa iyong weaknesses. Marami sa inyo na parang, halimbawa, mag-a-apply sa ganitong trabaho. Sabi mo, ay, wag na lang. Wala akong magandang damit. Ay, wag na lang. Baka makalaban ko dyan. Mga graduate sa university. State college lang naman ako. Wag na lang. Baka sayang lang oras ko. O tinan mo, pinahalagahan mo yung weaknesses mo. Imbes na maghanap ka ng paraan gamit ang yung strength para makalaban doon. Ikaw daw mismo ang nag-reject sa sarili mo. Kahit wala pa naman, di ba? So, sa iba't ibang aspeto sa buhay mo, use your strength. Kung saan ka talaga magaling, armas mo yan para maipanalo mo yung isang struggle. Okay? Halimbawa, ngayon may financial problem kayo. Kulang halimbawa ang pambayad sa kuryente. So sabi mo, ay, magbenta kaya ako ng ganito, magaling ako magbutingting ng accessories. Meron kang mga collection sa bahay na pwede mo ibenta. So, yung strength mo na yun, ginamit mo para kumita ng mas malaki. Parang ganon. So, use your strength in your advantage. Okay? Clarify natin siya. So, siya nga pala, Libra, paano nyo po pinapanood ang ating mga videos? Every morning ba? Or sa hapunan? Or bago matulog? O bago kayo pumasok sa trabaho? How do you watch our videos? At paano po ito nakakatulong sa inyo? Comment down below. Five of Pentacles. The Wheel of Fortune. Yes. Ang pag-ikot ng kapalaran mo ay nakasalalay sa action mo, Libra. Kung lagi kang may excuses na ayokong pumunta doon kasi wala akong ganito, ay hindi ko kayang gawin yan kasi ganito ako. Don't give in sa mga kahinaan mo. Mas lalo kang nahihirapan, mas lalo kang gagapang at mas lalo kang magsusumikap para maabot yung gusto mo. Huwag mawawala ng pag-asa kasi isang tamang move lang, iikot ng kapalaran in your favor. Okay? Kaya ngayon na habang nag-uusap tayo, do not dwell in your weaknesses. Use your power. Use your strength in your advantage. Okay? Napaka-importante niyan. In the area of what you need, meron po kayong the Knight of Pentacles. Si Knight of Pentacles, sinasabi dito ng yung Spirit Guides Libra na pagplanuhan daw natin ang ating hakbang moving forward. Meron kang bagong yayakapin, meron kang bagong itatry, at ready mo nang pakawalan at i-accept yung mga nangyari before. So ngayon, kailangan nating maging handa sa pagpe-prepare moving forward. Example, iniyakan mo yung trabaho sa opisina, pero ngayon nagbukas yung bagong trabaho sa ibang lugar. So, syempre, dahil meron kang bagong yayakapin, kailangan pagplanuhan natin. At yung planong ito, dapat daw ay matyaga, pinag-isipang mabuti, hindi minadali, pero at the same time, ready kang gawin. Narinig ko rin, dapat daw practical yung plano. Ano ibig sabihin nun? Dapat daw kayang-kaya mong simulan ngayon. Kaya ng katawang lupa mo, kaya ng isip mo, at ng pera mo. Kasi kung hindi kaya, ibig sabihin, hindi siya practical sa'yo. Okay? So, do things, plan ahead.
Narinig ko rin dito yung mga dokumento daw, tignan mo daw mabuti. I don't know why. Parang sinasabihan ka, i-double check mo daw. Meron ka daw dapat tignan ng ilang ulit to make sure na planchado ang lahat. Okay? The Knight of Pentacles being clarified by the Nine of Pentacles. Okay. Yes, ngayon tinatawag ka talaga to really build your empire. Meron nga sa inyo talagang kumikilos ngayon, nag-iisip ng paraan kung paano kikita ng sariling pera, kung paano magiging independent, kung paano makakabangon para hindi ka na nakadepende pa sa ibang tao. Example, ayaw mo nang umasa pa sa mga anak mo, or ayaw mo nang umasa pa sa lover mo, sa asawa mo. Gusto mo na meron kang pansarili. Kaya ngayon nagpaplano ka. Halimbawa, pinaplano mo, ay, gusto ko na magtayo ng sarili kong negosyo. Paano kaya? Now talagang tumatapang ka na, nag-empowered ka na ngayon para itayo yung para sa'yo. No? And in the near future, nakita ko dito talaga namang meron ka na ng mga bagay na pansarili at hindi ka naaasa sa iba. This is really about you empowering yourself. Kaya importante ngayon, Libra, na magplanong mabuti. Ha? Hindi pwedeng bira lang ng bira, akala mo tama, akala mo okay, pero hindi pala. So, i-double check natin. Siguraduhin natin. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Page of Cups. Si Page of Cups, sinasabi dito ng iyong spirit guides, kailangan daw kung ano yung pangarap mong maipanalo this time para yumabong ang kaperahan. Kailangan daw yung isip mo at puso mo naniniwala ka na kaya mo. 'Di ba? Gets mo 'yon? Kasi marami sa atin na pangarap ko magkabahay, pero sa back of your head iniisip mo, ay parang imposible. Ay parang ang hirap-hirap na makaipon ng ganong pera, siguro imposible 'yon. Meron kami na manifest pero wala ka namang determinasyon na i-keep siya sa life mo at isipin na posible siya, no? So parang katulad ni Page of Cups, tingnan mo siya. Iniisip niya yung cup na magkakaroon ng isda sa loob. Inimagine niya na inimagine, pinangarap niya, naniwala siya, boom, lumabas yung isda sa loob ng cup. Nasurpresa siya. So sabi dito, kung talagang pangarap mo to at balak mo ipanalo yan para magkaroon ng abundance sa iyong kapirahan at hindi ka na mawalan in the future, sabi dito, believe, paniwalaan mo ang iyong manifestation. Ikaw dapat ang talagang naniniwala na kaya mo siyang abutin. Kasi malaki ang magagawa nun para sa iyo. Tumatapang ka, lumalakas ang loob mo, at saka nakukuha mo yung frequency ng blessing na yon. Kaya yun ang power of manifestation. Wala na yung sana ganto, sana ganto. No. Sabihin mo, akin to, akin to. Makukuha ko to. Salamat Lord, binigay mo na sa akin. Kahit wala pa naman. Yun yung mga law of manifestation. Okay? So do that. Believe in yourself. Believe in the good outcome. And believe na iikot ang kapalaran in your favor. Okay? The Page of Cups being clarified by the Four of Wands. 444. Talaga namang ikaw ay protektado, ligtas, at saka cherished ka by your angel guides and spirit guides. Kaya, do not worry for this week. Okay? So, Four of Wands, meron ka talagang goal. Meron kang gustong maabot. Meron kang gustong marating na finish line. Kaya importante yung puso at isip ay magkatugma pagdating sa pag-abot nito. Kasi minsan yung utak at saka puso't damdamin, iba ang gusto. Kaya parang paandap-andap. Pero kapag nagkakaisa ang buong katawan mo at kaluluwa mo sa gusto mong maabot, mag-a-align yan para makuha mo siya. Okay? Kasi wala kang walang humaharang no? So, kailangan talaga we believe in what we want. Para po sa ibang Libra dyan, pinapayuhan din po kayo na mag-enjoy ka daw this week. I don't know why. Parang meron ka daw pupuntahan na parang party, gathering, kasalan, binyagan, or makaka-witness ka ng proposal, or ikaw mismo ang parang may magpo-propose sa'yo, parang ganon. Whether love proposal ito or a business proposal, pwede din. Pero nakita ko dito na merong ipe-present sa'yo na parang i-celebrate mo soon kasi kayang-kaya mo siyang maabot. So congrats po. For others dyan, merong celebration ako nakikita sa bahay, parang merong handaan, merong good news na abangan, at nagulat ka na parang ikaw yung nakakuha for this chance of a lifetime. So congrats po. I-claim mo yan, para sa iyo yan. In your near future, meron po kayong the Seven of Cups. Seven of Cups, sinasabi dito na in the near future, lahat ng pintuan magbubukas na para sa iyo.
Okay? Yung panalo mong itong panalong makukuha mo this time about a job, about your project, about your endeavor, this is really the gateway para lalo kang magkaroon ng mga bagong pintuan. Bigyan kita ng example. Halimbawa, sa trabaho mo ngayon, na-promote ka kasi lumagpas ka sa quota. Talagang naibigay mo yung higit pang number of clients sa iyong kumpanya. Example lang. So dahil na-promote ka, ikaw yung nagwagi, tumaas ang sweldo mo, example, doon unti-unti magbubukas yung mga pintuan. Merong mga offers on the side, may mas malaki pang kliyente na pwedeng ibigay sa'yo, nakakapangalan ka na. So, yung mga pintuan yan ay ready-ready ibigay sa'yo dahil pinaghirapan mo siya. Parang ganon. No? So, believe in your ability that new doors will open dahil dineserve mo to, napaghirapan mo, at napatunayan mo na ikaw ay karapat-dapat sa mga pintuang yon. Okay? So, congrats po. Clarify natin to. Oops, masyadong madami. 7 of Cups being clarified by the 6 of Cups. Yes, talagang tagumpay sa isang mahirap na parte ng buhay. At talagang ngayon nagbubukas na yung mga pintuan para sa'yo. No? Naramdaman ko dito na ipanalo mo eh. I'm seeing trophy, I'm seeing reward, I'm seeing recognition, I'm seeing na pinahalagahan lahat ng pinagsumikapan mo in the past. At ngayon para nag-culminate na siya. No? Ngayon binigay yung reward at yung mga pintuan na ito or options na pwede mong puntahan ay isang mga paraan para umasenso ka pa sa buhay. So congrats po Libra, ang paglagpas mo sa isang mahirap na sitwasyon at naipanalo mo siya at talaga namang the doors are opening up for you. Congrats. I-claim mo to, pinaghirapan mo yan, naku, deserve mo yan, okay? In your challenge, meron kang battle within and shadow dance. Sabi dito, matutunan mo daw this time Libra na labanan o pagtagumpayan yung mga conflict mo sa loob-loob mo. Yung parang hindi ka makapag-decide or gulong-gulo ka pa, kailangan malabanan mo yan. Kailangan mapagtagumpayan mo yan para matutunan mong sumayaw sa agos ng buhay. Para hindi ka laging stuck, para hindi ka laging nahihirapan, or para hindi ka natatenga. No? Matutunan nating sayawan ang buhay at dumaan sa agos para hindi tayo laging nahihirapan. Okay? Nakita ko dito na every problem dapat daw you know how to handle para hindi ka laging paandap-andap. Okay? In your challenge, meron kang the 4 of Cups. Sabi dito, ng yung spirit guides, merong kumakatok sa yung option. May kumakatok sa yung parang opportunity or bagong pintuan, pero parang ayaw mong tanggapin. Maaaring kasing busy ka pa sa pagtingin sa past, no? Umaasa ka pa na sana bumalik, sana makuha pa ako, sana tawagan ako ulit, magbago isip nila. And kaya yun ang dahilan kung bakit ka tatagalan ngayon. Dahil nag-cling on to ka pa sa mga bagay na lipas na. No? Halimbawa, kumakapit ka pa rin sa pinangako ng isang kaibigan na trabaho pero hanggang ngayon wala. Kaya sa tuwing may pumapasok na bagong job or bagong opportunity, hinihindian mo kasi umaasa ka pa doon. Pero in reality, talagang nakalimutan na ni friend yung kanyang pinangakong trabaho, di ba? So ang option sa iyo ngayon, Libra, ay buksan ang mata sa mga bagong bagay. Huwag mong buruhin ang sarili mo sa pagtingin sa mga bagay na lipas na at wala nang mangyayari pa. Okay? Open your eyes, open yourself for new experiences and new opportunity. The 4 of Cups. The 4 of Cups. Wow. Kinonfirm niya ang sarili niya. Sabi niya, huy, may binibigay sa iyo sa universe. May inaalok sa iyo yung tita mo abroad. O kaya meron nagbubukas sa iyo na pagkakataon na parang ayaw mong tanggapin. Sabi dito, bigyan mo lang ng chance. Bigyan mo lang ng pagkakataon maaring makita mo rin na yan talaga yung para sa iyo. Okay? In your fortune, meron kang first light, beginning a new cycle. Yes. Pagtalikod sa past, meron ka nang bubuksan na bago, talaga namang beginning a new cycle ka na. You also have healing energy flows through you, mystic healer. Yes, paghilumin mo daw ang sarili mo sa mga nangyari noon. Alam ko na marami ka ng disappointments and heartbreak, pero dapat hindi ka daw tumigil dyan. Huwag mong tambayan yung problema, huwag mong tambayan yung pagkadusa mo. No? Lagi tayong babangon at paghilumin natin ang ating sarili. Paano yon? We need to extract.
yung mga lessons na nakuha natin sa mga experiences na yon and i-develop natin siya as a powerful wisdom para next time na meron tayong bagong gagawin, hindi na maulit yung past. Okay? Very important yun para sa'yo. In your fortune, meron kang the Four of Wands. Yes, celebration, celebration, celebration. Nakita ko na parang may birthday yan, may reunion, may ikakasal sa angkan, may bibinyagan, merong papasa sa isang exam, may papasa sa isang interview abroad, parang ganon. Talagang magsa-celebrate po ang buong pamilya dahil milestone ito para sa inyo. Meron naman pong iba, para po sa iba dyan, nakita ko dito na pagyakap mo sa isang bagong bagay sa buhay mo, nasabi mo, yes, ito na yung chance ko, ilalaban ko to, boom. Narinig ko na akala mo lang mahirap, akala mo lang marami kang dapat pagdaanan, pero nakita ko dito na mabilis. Mabilis yung action, you will know the right way para matumbok yung goal mo. And hindi ka ganun mahihirapan, hindi ka tulad dati. Okay? The Four of Wands, clarify natin. The Seven of Wands. Okay? Sinasabi dito na panahon na for you to really prove yourself. Okay? Maraming mga mata sa paligid ang umaasa or pinapanood ka na mag-fail or magtagumpay. Halo-halo yung mga taong yan. Maaring kaibigan, katrabaho, pamilya mo, na talagang pinapanood ka on the side at tinitingnan ko talagang marireach mo ba yung milestone na ito. So ngayon nakita ko na you will prove to them. Mapapatunayan mo rin sa kanila na tama ka at nagtagumpay ka. Naabot mo yung dapat maabot. So, lahat ng naysayers, lahat ng mga bashers mo, tatameme. Kasi you have proven your worth, you have proven your goal, at naabot mo siya this time. Okay? Narinig ko rin dito for other Libras dyan na panahon to para ibaba mo naman daw yung guard mo about partying or about bonding time. Masyado ka daw gigil sa trabaho mo ngayon, ano, Libra? Kaya parang minsan nakakalimutan mo magsaya, mag-bond, or mag-enjoy with family and friends. Nakita ko dito panahon to para paglapitin yung ugnayan mo with your close relationships. Okay? Be with them. Yung mga tao talagang sinusuportahan ka, kapitan mo yan. Sila yung mga support system mo along the way. Okay? In your divine messages, meron kang a new romantic cycle begins. Para po sa mga naghahangad ng pag-ibig, ito po'y indikasyon na yes, meron daw pong bagong naghihintay na pag-ibig sa'yo. Congrats po. You also have bring love into the situation. Yes, mahalin mo yung mga bagong papasok, yung mga bagong gagawin mo. Kasi yung pagmamahal na yun, magka-transform into a fruitful outcome. Aanihin mo yung magandang bunga sa mga bagong yayakapin. Kaya, give your best, give your all with passion. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Three of Wands. Sabi dito ng yung spirit guides, Libra, ay huwag kang makontento sa limitado mong mundo. No? Malawak ang mundo. Marami ka pang pwedeng puntahan, marami ka pang pwedeng gawin. So, open yourself for growth, for expansion. Ang nakita ko dito na huwag ka lang tumayo dyan at nakatanaw. Huwag mo lang imaginein yung mga pwede mo makuha. You need to take action. You need to make a move. Paabante. Hindi paatras, kundi paabante sa mga bagay na naghihintay para sa'yo. Narinig ko, akala mo naghihintay ka lang, pero yung blessing mismo ang naghihintay sa'yo. So you need to really make a decision, make a bold move para maganap na yung dapat maganap. Okay? The Three of Wands being clarified by the Knight of Swords. Yes. Sabi dito, sumugod tayo. Talagang ipaglaban natin. Gamitin mo lahat ng energy mo, stamina mo para makuha mo tong bagong simula. Nakita ko dito nang once makapag-decide ka na kung anong kakapitan mo at kung anong itutulay mo, dire-diretso na daw ito. Talaga mag-accelerate to forward and mahugulat ka na lang talaga na parang ang bilis-bilis naman. Ay, ang dali lang pala nito. Kayang-kaya ko pala. So, lahat ng takot mo ngayon na magsimula, malulusaw lahat yan dahil ikaw mismo may experience mo yung paggaan at pagganda. Kaya ngayon, huwag ka mag-back down ha. Laban, sugod. Take on this new journey. Kahit unfamiliar, kahit parang napaka-uncomfortable ng gagawin, pero kung alam mong ito yung paraan, ilalaban mo siya. Okay? Congrats and good luck po sa inyo. Ang outcome mo yan, but first bigyan muna kita ng fortune cards.
You have four-leaf clover. Wow, great good fortune. I-claim mo to. Meron ka pong great good fortune para sa inyo this time. Claim it, it's yours. You also have forest, muddled, unclear thinking. Yes, sabi ko nga sa inyo kanina, parang litong-lito, gulong-gulo ka pa, hindi mo alam kung tatanggapin mo ba yung bagong bagay or dito ka na lang sa comfort zone. Panahon to para magkaroon ka ng solidifying na pag-iisip, no? Tantanan na yung kaguluhan sa isip para makapag-move forward na. Another message you have, alam mo, narinig ko magbakasyon ka daw para luminaw ang isip mo, para mag-refresh ka at makita mo yung tamang paraan. Kasi hanggat nandyan ka sa magulong lugar na yan, hindi ka makakapag-isip, no? So layo-layo daw muna, pwedeng a day or two, bakasyon muna sa, sa probinsya o kaya labas-labas sa mall para makapag-isip ka pa, okay? You also have younger man, lalaki daw po na medyo bata-bata sa'yo, no? Maaring pamangkin mong lalaki or anak or apo o kaya katrabahong medyo bagets na lalaki, may concern daw sa kanya, kausapin mo. You have vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you. Marami ka daw overthinking this time. Akala mo ganto, akala mo ganyan, pero mali pala. So ngayon, kailangan talaga alamin natin ang truth para alam natin kung ano yung panghahawakan natin at ano yung mga dapat nating asahan. Masyado ka daw na problema para sa mga bagay na wala naman talagang meaning. Okay? Ang outcome ni Libra for February 9 to 15, meron kang the Page of Pentacles. Yes, talaga makakamit mo yung tagumpay, getting that promotion, getting that huge salary, or makukuha mo na yung pinilahan mo na akala mo imposible pero ito, hindi ka makapaniwala na nasa iyo na. Kaya ngayon, talaga namang tantanan na yung past, iyakapin yung bago at heto ka ninanamnam mo yung bunga ng mga bagong niyayakap. So paalala rin dito Libra na hindi porkat nakuha mo na kampante ka na or hayahay ka na. No. You need to continuously educate yourself or continuously pag-aralan yung isang bagay para sa ikakabuti mo at ng blessing na ito para tumagal siya. Narinig ko rin na gamitin mo daw siyang priority ngayong linggong ito. Halimbawa, meron kang bagong sideline, online shop. So ngayon tinatawag ka na dapat daw ay nakatutok ka dyan. Inaaral mo siyang mabuti para lumaki, lumago, maging mas successful. Okay? The Page of Pentacles. It's being clarified by nakabaliktad na 9 of Cups. Sinasabi dito na kung matigas ang ulo mo, na kung hindi mo siya aaralin, hindi mo i-dedicate ang oras or araw mo para aralin siya, paano mo daw maabot ng iyong pangarap? Okay? It's all about you doing your best para ito'y matupad. Narinig ko rin dito na babaan daw ang ego, babaan daw ang pride, hindi porket umuokay na ang lahat, feel good ka na, overconfident ka na, at medyo lalaylay na yung performance. No. Dapat daw, hanggang sa makumpleto at makuha mo talaga lahat-lahat, dapat daw ikaw ay hindi papakasigurado. Dapat ikaw ay gagawa ng mahakaya mo para ito'y talagang makip sa life. Okay? And maganda ring paalala sa iyo to Libra, na kapag nakuha mo na yung wish mo, nakuha mo na yung pangarap mo, dapat daw you have the wisdom and the power na makip siya for a very, very long time. Para tumagal, para lumago, at mapatunayan mo kay universe na inaalagaan mo yung wish na binigay nila sa'yo. Okay? Very important yan. So ngayon, while watching this video, kailangan iset na natin yung ating priorities, okay? Ano ba yung mga dapat unahin? Ano ba yung dapat paglaanan ng oras at pawis at effort? Hindi yung mga etchebureche sa paligid. Kailangan nakafocus ka sa mahalaga, patawid sa iyong pangarap, okay? So now Libra, mag-wish ka na, lumabas si 9 of Cups. Panahon to make a wish. Ngayon pumikit ka na, it will all come true para sa'yo. Okay? I-attract natin yung magnet of our wishes para matupad. Sa ngayon, talagang kailangan mag-effort, ibigay ang lahat para ito'y maganap. Okay? Good for you and congrats po. So, Libra, ito po ang inyong February 9 to 15. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Libra today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you, I love you, I love you. This has been James for James Tario PH. God bless everybody.